Gemini. Oops, aga. This is a Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Gemini? Okay, you're dealing with a toxic connection. Maraming lihim ang masculine sa connection na to. Ilabas ang lihim. I-reveal natin sa baraha. Let's see. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. Ano meron para sa ating mga Gemini? Collective energy ng mga Gemini, please. Collective energy ng mga Gemini. Reminder, ang nag-iisang account na may sigsarin ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers, Gemini. Alright, ano meron sa ating mga Gemini? Ang aga-aga namang lihim niyan, masculine. Okay, there's a feminine in this connection na sabi niya kailangan na niyang ilabas ang lahat ng sama ng loob, kanyang mga hinala at mga gustong sabihin sa masculine. Sabi ng feminine sa connection na to, sinubukan naman niyang magstay to prevent herself from walking away because it feels like mahalaga naman para sa inyo ang relasyon na to. But may hinahanap na stability and security ang feminine sa connection na to. At sabi niya kung hindi maibibigay ni masculine ang security na yan sa relationship, parang mas okay na, wag na lang. Okay? Also, there's an energy of yung dating passion, paghanga, parang na-realize nyo na this relationship is more about the passion and romance. And ano ba talaga ang definition ng totoong pag-ibig? Okay, marami ding iniisip ang ating mga Gemini. Meron kang parang nawalang stability. Nagtiwala ba masyado sa pera? Meron ka namang community na tumutulong sa'yo. Could be family, community, mga tao sa negosyo, kung ano man yan. But may iniisip ka kung mababawi mo pa to, medyo malaking amount to. Or makukuha mo pa ba yung, what do you call that? Pagdating sa trabaho, compensation na yan. Okay? Ingat din sa pag-i-invest at pagpapautang, parang dapat matuto na. Because this is like, baka mahirapan kang mabawi kung ano man to. Okay? So, sabi ng feminine sa connection na to, gusto naman niyang i-keep ang relationship, pero kung magiging mapaglaro daw si masculine, hindi yun yung gusto niyang love situation. Okay? Naging strong naman yung connection na to, but syempre, hindi pwedeng love lang. Dapat magkasundo kayo, dapat pareho kayo ng goals, pareho kayo ng, you know, kasi ito yung like, pag magkaiba yung definition ng love, sa upbringing, yung values, doon nagkakaroon ng problema yung pagsasama. Okay. For some of you, may batang involved. Kaya, mayroon sa inyong nagsasama sa loveless connection na to just because kailangan para sa mga bata. Okay? Hindi mapitiwan yung pagsasama, yung pamilya, alang-alang sa bata. Okay? Nagpapakatatag, strength card para sa bata. And may loveless relationship dito. Walang naging pagbabago, doon nagkaroon ng mga long-term plans para sa inyong dalawa. Hindi nag-move forward, walang naging maayos na transformation ang relationship na to. Okay, malinaw, nakita ko nagkaroon, for most of you, hindi ko lalahatin ha, for most of you, nagkaroon ng sabihin nating third-party connection na nagdala ng broken heart here. At pinagsisinungaling to ng masculine. Sabi niya kung wala namang matibay na ebidensya at hindi mo naman nakita ng harapan, pwede yang i-deny. But kung ano yung hinala na to at kung ano yung mga chismis at haka-haka na to, nagbigay ng mabigat na energy ito sa relasyon na to. Okay? Alam mo, feminine, nakikita ko dito, meron talagang na-involve Pero syempre, this is the energy of walang aminan. Okay? There's an energy here na parang kung lagi na lang may dishonest behavior, parang mas okay na lang na mag-walk away at bigyan na ng closure ang relationship na to. Tama na. Because sabi ng feminine, no, mas gusto niya yung traditional and committed relationship. Okay? Kung may nag-aabang na third party dito na ma-dethrone ang official feminine, sabi ni official feminine, hindi siya willing na makipaglaban para sa trono na yan. Sige, number 2, sa'yo na yan. Bahala kayo.
may pagod na dito. Okay? At parang sabi ni official feminine, ni Empress, no, na okay na? Okay na rin mag-isa siya kesa naman ganito. Or okay na rin siyang mag-start ng bagong love connection or relationship kesa naman ilaban niya to na ilang beses na naman na-prove ni masculine na hindi naman talaga nag-work out ang relationship na to. Okay. In the past, nagkaroon ng like multiple chances na ilaban ang relasyon na to. Para sa'yo, ibinigay mo yung lahat ng alam mong kaya mong pagmamahal for this love connection. But it feels like you feel betrayed and defeated about dun sa chances and love na binigay mo for this connection. Okay? Nakita ko naman dito na willing ka naman na magbigay ng another chance. Pero kumbaga, inaabangan mo yung person mo na siya naman, for the longest time, ikaw naman yung nagbigay ng love and understanding. Gusto mong maramdaman na yung commitment din ng person mo na willing din naman siyang ayusin to and that your person is meeting you halfway. At hindi lang ikaw yung laging umiintindi, no? At nag-aayos sa relasyon na to. Again, napakalaki ng energy ng kaperahan kabuhayan, nagkaroon ng investment, time, money, and you're waiting na bumalik sa'yo to, return of investment, tubo, kung ano man. Pinagpe-pray mo, sabi mo, Lord, ang laking pera nito, sana naman bumalik na, sana makuha mo because may paglalaanan ka nito. Nahulog. Okay, sabi mo, naku-confuse ka kung makukuha mo pa to, but pinagpe-pray mo pa rin na makuha mo yung pera na yan because magbibigay sa'yo ng new beginning ang pera na to. Okay. Right now, sabi ng ating mga Gemini, focus muna sa stability, pag-aaral, trabaho, pamilya. Okay. If may mga kailangan pag-usapan, lalo na kung may mga batang involved, paano yung obligasyon? Because it feels like someone is doing more talaga pagdating sa relasyon na to. Okay. Tipid-tipid ha. May energy din dito na parang masyadong nagiging magastos. Okay. Your person, marami ding iniisip yung person mo, Gemini, na sana makabawi na, sana maging mas maayos ang finances. Pero pagdating sa relasyon, marami ng doubts ang person mo kung maayos pa to. Parang napakarami nyo ng tampuhan, dami ng nangyaring hindi maganda, trust issues with the moon card, overthinking. Both of you don't feel confident already about this relationship because multiple times already, no, nag-usap na kayo, sinubukan yung ayusin pero parang walang nangyari. Lagi na lang that both of you feels parang nagsasayang lang kayo ng panahon sa bawat isa. Okay. Marami kang ino-overthink at pinagpe-pray mo, Lord, sana naman magkaroon na ng answered prayers para mabawas-bawasan yung mga ino-overthink mo na malala. Very air sign, no? Air sign, Gemini is an air sign. Overthinker. Do, sabi mo, okay lang? Confident ka naman na kabisado mo na yung utak mo eh. Alam mo, overthinker ka lang. Pero pagdating sa dulo, alam mo, kaya mo tong lusutan at solusyonan. Okay. In the next 3 months, until the end of August, it feels like meron kang hinihintay na magandang balita. And you'll be patiently waiting for this good news, good outcome. Pagdating sa kapirahan kabuhayan, basta magtatrabaho ka lang, gagawin mo yung best mo. And alam mong darating din naman kung ano tong mga collectibles na to. Okay. Pagdating sa pag-ibig, parang naghihintayan kayo, sinong unang makikipag-usap, sinong unang makikipag-reconcile, nakakainip. But even, alam mo, nakikita ko dito, even kahit mag-usap kayo, parang na-fall out na, hindi na tulad ng dati. So, nakikita ko dito, mas magpo-focus ka sa kaperahan kabuhayan, makuha mo yung mga financial goals mo. Tong situation na to, tong love situation na to, parang unti-unti ka na lang, parang grieving process and acceptance and eventually makaka-move on ka rin. Hindi ko nakikita na parang ang stubborn nyo pareho na naayusin to. The pride and the ego, okay? At least may good news, no, pagdating sa pera. In the next 3 months, meron kang mga, like, ilo-look forward. Okay. Focus muna sa kaperahan kabuhayan. May mga konting delays, but it feels like pagdating sa love, nandun lang sa proseso ng letting go, acceptance, and eventually moving forward. Alright?